It could be just a coincidence, but then I don't believe in coincidences. I think just because this problem or issue has been deep-seated in our culture for decades now, and that Direct Gen was drawn to this story, it just means that it really has to be told talaga. Here's a one. For the inspiration ko, kasi I was doing my thesis sa UP, pero more of research siya. Tapos nag-archival research ako for the thesis itself. Tapos I encountered nga this yung 1972 issues sa local newspaper sa Naga. Tapos yung last headlines ng September 1972, yung Colgate Bridge tragedy plus yung martial law, declaration of martial law. So after that, media blackout na. So someone na hindi na-experience yung period na yun, sobrang nag-spark siya sa akin ng curiosity, ano kaya yung mga nangyari dito. Tapos parang dun nag-start po yung exploration of the film. And then, casting-wise, syempre, paano mo napunta ng pitch mo kay Mr. Ellie Bendia? Paano siya napapayag sa Very collaborative naman po yung casting namin. So, basically, naghanap po talaga kami ng mga someone na may roots sa Bicol. Tapos, so sila lahat? Opo, sila po lahat. Si Sir Ellie is from Naga. Yeah. Tapos si Miss Limana. Si Sorsogon. Sorsogon, may reach siya sa Sorsogon. So, ganyan po yung naging process na. Okay. Paano, how hard is it kung 1970s yung setting? Pakwento naman, kung may challenge, o anong challenge doon? Basically, yung sa production design, kailangan although maganda naman with the process kasi may mga archival materials kaming nahanap. So doon na rin yung naging basis namin for everything. Kung anong itsura ng Naga noong 1972, plus anong itsura ng mga tao, yung tulay, natumuko. Ganun na lang po yung naging proseso namin. May checking for the period elements. Although hindi naman kami fully parang naging strict. Parang may mga anachronistic din na elements na dun sa film. Kasi parang nag-resonate din yung past sa kung ano meron tayo dun sa present. Curious lang ako kasi aside from yung, di ba yung costume, yung language, iba pa nung 1970s. Conscious ba kayo nun nung ginawa niyo? Kung paano sila nagsalita? For the language naman po, somehow, hindi naman ganun although, sinek naman namin po yung mga Bicol. Kasi ang Bicol ko is very contemporary, tsaka maarte ang Bicol ko. So, nagpatulong naman kami sa mga taga-community regarding yung sa kung paano ba yung way of speaking. Plus, kasi din yung, kahit yung mga terms before, so may mga ganun. Mga malalalim na yan yung kwento mo. May kinuwento kayong yung binabasa mo na yung script, parang hindi. Parang hindi ka-register. Kasi lumang parang. Sobrang luma siya. And as a matter of fact, may isang scene yata na natagalan kami dahil nahirapan ko nga i-memorize. Even though I've read it na a couple of times and tried to memorize it, parang saying it is, even though I speak the language, mahirap pa rin yung mga malalalim. Parang siya yung sa Shogun, di ba? Even the Japanese actors had a hard time dahil yung ancient archaic Japanese language ang ginamit nila. True. Isa sa mga challenges yun. Aside from yun, pasok ko na rin yun, aside from yung pagsasalita, yung language, ano pa yung mga challenges that you had to hurdle during the shoot? Ellie first and then the other. Well, for me, it's a very emotional role.
there's hardly any ray of sunlight in the movie. Yeah, But that's the story kasi, sometimes you really have to get into that zone to tell this kind of story. So yun yung emotion. Yeah. So, Challenge. Yung lengguwahe din yung talaga. Pero kasi more than the challenges, mas marami akong take away kasi na mas improvement, we think. Babalik yun, it loops back. It loops back. Kasi pangalawang collapse na to eh. Itong pelikula na to, pangalawang collapse na ng bridge. 1972 was the second collapse. So, standard talaga. yun. So, di ba, na yung bahagi tayo dun sa pagkakwento ng iba't ibang segment ng history natin. And as an artist, isa yun sa mga tungkulin ko. Kaya thank you. Kasi nga, nabigyan tayo ng opportunity, to actively do our jobs as artists. Ako po yung naging challenge sa akin, kabalik ka na naman sa kanya. Kasi dito sa film na to, I have limited lines. So, ang naging challenge naman is yung how to deliver the subtext, the messages, and the thoughts ng karakter ng walang linya. So, it was very challenging. Pero fun naman siyang gawin. Especially also trying to portray si Ivan as a teenager. Very interesting yung naging challenge na yun for me. And especially kapag ka-eksena si Sir Ellie, parang free-flowing. Parang nararamdaman ko kasing nasa eksena rin siya. So kapag umarte rin ako with all of the little nuances and choices, nararamdaman ko naman na-pick up. So, ayun. Nagkaroon din ako ng growth dun sa part na yun. How to act with limited lines. Questions? Ko lang talaga dito is to commemorate yung Colgate tragedy as well as yung regional counterpart ng martial law. Kasi kahit ngayon, di ba, when it comes to our history, often conflated siya with a bigger national, Manila-centric pa rin with our history. So, yun yung pinaka-goal ko to somehow maging sincere doon sa commemoration aspect. Goal? Siguro pa rin to yung pinaka mataas na antas ng pagkukwento in a truthful manner. Yun, kasi yun nga, tama yung sinabi mo dyan eh. Ang dami talagang mga usapin sa bayan na to na napaka-metrocentric. Pero lahat naman yun nangyayari sabay-sabay. Ang martial law nangyayari sabay-sabay sa buong bansa. Bago siya i-declare, sabay-sabay rin may nangyayari, di ba? So, sino-sino ba nagkikwento ng mga yun? May mga naiiwan na mga mahalagang kwento. Tapos, yun, yung maging bahagi ka, maging bahagi ka ng mga tao nagsasabi ng totoo. I think, first and foremost, din yung goal ko. Kahit anong pang pelikula yung ginawa ko, kahit anong project pa yan, yung duty ko as a human being na magsabi ng totoo. Ako naman, parang similar din. To remind, I guess, the Bicolanos of their past and hopefully mag-resonate din ito sa buong bansa, not just the Bicolanos, because it's just a language difference. The experiences are the same for everyone. Siguro ako, since it's a Bicol film, hopefully kapag may mga panood na from other places and regions as well, may mga stories na nasa isip, hopefully after they watch Padamlagan, ma-empower sila na ay, posible rin palang maikwento yung mga ganitong klase ng mga pangyayari sa lugar na hindi nanggagaling dito sa Metro Manila or sa mga kalapit na lugar, but instead yung mga malalayo lugar.
gaya rin ng advocacy ng producer namin, Tin. Oh, diba? Yung sa mga regional films and regional filmmakers, hopefully to create more mga unheard stories. Ayun. Ano po, tama naman po yung sinabi ni Esteban na feeling ko yung pinaka-goal. I mean, sobrang mahirap to i-fund kasi first of all, regional, tapos regional language. To be honest, diba, yung audience dito, lalo ng Cinemalaya dito sa Manila pinapalabas. So, ang audience namin, nasa Bicol talaga. So, may ano ang audience, may behavior sila na ay nagbabasa ng subtitles. So, pero ako kasi naniniwala ako na ang dami pang magagandang kwento ng regional filmmakers. And to add, she's a female filmmaker. So, ibang perspective ng history, ibang perspective ng pagka-period film yung may kita niyong kwento. Usually, laging lalaki ang nagkukwento ng history. So, yun. Yun yung one of the goal, elevation of regional cinema. And sana, marami pang mapalabas na pelikula in their own language or dialect. Okay, for Sir Ellie, ano yung parang process niyo, sir, in like selecting like a project which you think you'd like to work on? Well, it wasn't really hard because this was the only project that I got since acting in big parts sa other movies in the past. But then also the story talaga parang got me. They gave me a pitch deck and I read through it, all of it. Parang thesis nga eh. Pero you really parang I really got to know the director agad through the pitch deck and her objectives and her passions which I shared. So doon pa lang parang mayroon na agad kami community. And syempre, obviously it's a Bicolano project, so I just had to do it. Sir, this is, correct me if I'm wrong, ito yung first mong Cinemalaya movie. Yeah. So how does it feel? I'm very excited, especially sa ngayon I saw that ang gagaling ng mga movies na kasama dito, and yeah, I'm just really proud to be in the company of these filmmakers and the other filmmakers. Thank you. Sisu kasi parang pang-ilan mo na tong Cinemalaya. parang suki ka sa. You're one of the suki of the Cinemalaya. Pero you think the audience of Cinemalaya has somehow evolved throughout the years? Oh yeah, for sure. Pero I have to say na thank you kasi nga nabibigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng mga pelikula na, you know, with different filmmakers over the years, yung sa buong span ng Cinemalaya. Kasi we have to be realistic, no? A lot of the films in a lot of the Cinemalaya films, hindi mo siya karaniwan talagang makikita sa regular runs ng mga sinehan. Because, you know, ang daming usapin dyan eh. Yung komersyo, you know, pag yung ano bang tatanggapin ng mga may-ari ng mga sinehan na ipalabas sa kanila? Eh, kasi hindi makikita yun. So, ang dami, may mga ganyan, diba? Political, socio-economic, no? Yung pag-evolve ng audience din, mabuti na banggit niya kasi mahalagang pag-usapan yan. Kasi ang laki na ng pinagbago ng behavior ng panonood ng audience natin. I think one significant factor is the change in technology. Diba? Yung landscape talaga ng panonood, nagbago. Why? Na-confine na sa kanya-kanyang mga bahay. Ang hirap na hugutin yung mga tao. That's true. Yun talaga, sabay-sabay nangyari. So may pandemya ka, kaya nag-shift, diba? Yung pamamaraan ng panonood. Ngayon yung mga tao, para mapalabas mo na manood ng sine,
Di ba, ang hirap nga nila baklasin sa kanya-kanya mga bahay. Mas mura kasi sa streaming din. Ang natural na at naririnig mo na talaga, hintayin ko na lang sa Netflix. Sadly, no? Ang laki nung na-hurt niyan doon sa buong landscape ng paggawa ng pelikula. Also, economics. Hindi mura manood ng sine na ngayon di ba? Pag nanood ka ng sine, hindi lang naman sine babayaran mo. Mag-grab ko or yung transportation mo, kakain ka. Mag-dinner pa. Diba? Kung may kasama ka pang iba, di ba gano'n na ginastos mo, diba? So, ganyan. But, on a positive side, no, nakakatuwa kasi, ang napansin ko over the years, mas lumalaki yung porsyento ng batang audience. So, nakaka-hopeful siya. Diba? Kasi yung susunod na henerasyon, may interest. Diba, na magpatuloy yung proseso ng paggawa ng pelikula. Also, na-utilize nila yung technology in terms of information dissemination. Diba? Tapos, ayun din, yung mga lumang tao sa paggawa ng pelikula. Kahit pa paano nagbabago rin yung pamamaraan, nag-a-adjust kasi technology. Yun nga, yung iba't iba distribution, diba? Ang dami ng bago. Paano ka mag-pitch ng pelikula mo, paano ka kumuha ng producer. So, lahat yan nagbabago. So, may ganun namang improvement. And we do hope na yung mga bagong henerasyon talaga, sila yung pag-asa talaga ng bayan. Diba, ma-carry over yung proseso ng paggawa ng pelikula, lalo na sa isang bansang katulad natin na hindi mayaman. Kasi grabe yung corruption. So, para magpatuloy, kasi importante yung cinema ma-document yung history natin. At the same time, matuto tayo as a culture, bilang isang bansa, na paulit-ulit pwede ibalik sa atin. Anong mga pagkakamali natin? Saan ba tayo nagbago? Anong improvement? So we can improve as a nation. May tanong ako sa iyo direct later, pero balik mo na ako dito kay Sue. Yun nga, suki ka sa Cinemalaya. You're always seen in independent films, di ba? Has it, parang hindrance ba siya sa'yo in crossing over to like mainstream or personal choice mo siya? That these are the titles that I wanna work with. Okay. Alright. Hindrance, hindi. Definitely hindi ko siya nakikitang hindrance. Baliktad. Sa tingin ko, mas na-empower ako as an artist because I'm able to do these kinds of films. Not to say na wala siyang challenge kasi nga mahilig din tong kultura to sa pagkakahon, pagle-label. So, a lot of times, pagka mahirap na butangerang nanay, o kaya hitman, babae, si Suprado yan. So, kailangan natin ng batang hitman. Ano yung, hanap ka ng batang version ni Suprado? So, may mga ganon, di ba? Pagka mahirap, ganyan. Alam mo, dahil maloloka kapag may nakita kang character ko o role ko sa TV or film na mayaman ako. Aminin nyo yan, may napanood na ba kayo mayaman ako? Wala pa, di ba? Nag-look forward kami. Ako din. Pero yun, baliktad siya kasi for me, dahil yung mga hindi pang karaniyo o yung ina-expect mo na, glamorous na mga character and all, nandun ako dun sa cracks ng society, yung rules na gano'n. And personally kasi naniniwala ako na ang daming storya that fell into the cracks Ang daming tao na nandoon. And, hindi ganun karaming tao yung matapang na iangat tong mga storya na to from the cracks. So I feel lucky and I feel empowered na I'm, being trusted to do roles like that. With the responsibility. Oh, yun nga. Tapos yun, klaro naman sa akin na I'm an artist, and as an artist, may responsibilidad ako sa kultura sa lipunan. So, pag nabibigyan ako ng mga ganung rule, kaya yung Cinemalaya, malaki pasalamat ko na, yung mga klaseng pelikula na itataguyod niya pa rin in 21 years of its existence. Kasi, kailangan merong matapang na magsabi ng totoo. Tapos, para maging bahagi tayo, for me, it's really an honor. Limitation, hindi. Kaya natin tibagin yung limitation na yun. Depende pa na natin gagawin yung mga bagay-bagay. Thanks you. Direk, balikan ko yung mention ni Sue kanina about streaming. For you, personally, has streaming really hurt independent festivals like Cinemalaya? And do you intend Padamlagan to be shown in streaming soon? This is my first film, so parang... Congrats! So,
regarding doon sa goal for the streaming platform, as much as possible, gusto namin maging accessible yung pelikula for a much wider audience. Para hindi lang, alam mo yun, parang hindi lang limited sa Cinemalaya run, yung pelikula, tapos mapanood siya ng mas maraming tao. And pinaka-goal nga namin dito is may balik siya sa Bicol. Kasi kwento naman nila to. So, yun, as much as possible, parang sige, ano natin. Kung ano yung ma-reach. Oo, kung ano yung ma-reach. Thank you. Last question for Esteban. How did you work on the challenge of working in a film in a period where you were not born yet? Siguro research. Doon ako talaga pinakakumapit kasi yun nga, wala akong idea sa kung paano yung mga bagay-bagay. So, kailangan akong magtrabaho rin talaga on my own and magtanong-tanong din sa mga co-actors ko kung papaano yung naging sistema or kung ano yung mundo na ginagalawan namin. Kasi in order for this film to be successful or maging isang buo, kailangan iisang pahina talaga yung ginagalawan namin. So, ayun, talagang dagdag effort to really understand the world na pinubuo namin. Hilit ako sa Gen Z or Millennial? Gen Z! Anong effect ng padamlagan sa'yo as a Gen Z right now na nangunguna in activism or Gen Zs? Ako ngayon siguro pinaka-top since very recent, yun nga yung sa tragedy ng Colgante Bridge, which is an infrastructure. And dito nga sa current nating landscape, maraming mga infrastructure na hindi naman isa katuparan at nawawala. So, isa yun sa talagang isa siya sa, kunyari Gen Z ka, tapos mapapanood mo tong film na to, yun yung pinaka feeling ko top of your takeaway sa film. Kasi yun yung pinaka mainit na usapin ngayon And yun yung ma-realize mo na umuulit lang yung history. And kailangan talaga hindi, and that's why we need these kinds of films as well as these kinds of conversations. Kasi nga, kung hindi ulit siya patuloy na pag-uusapan, makakalimutan lang ulit siya. Tapos hanggang sa gagawan lang ulit siya ng pelikula in 30, 40, 50 years. So, in order for something to change, kailangan yung may mangyari at may managot sa mga nawawalang proyekto. And kagaya rin dito sa Colgante Bridge. Ayun. Thank you. Go. Tanong ko lang, since kasi na-mention kanina ni Susan niya kasi take away from yung project, like eventually naging tribute sa mom niya. Ikaw, ano naman yung sa'yo, yung personal na take away mo from doing the project? Well, personally, it's going back to my roots. I was actually there when it happened. Well, not on the bridge, but in Naga. I was 2 years old when it happened, and I knew all of these people. These people are my parents, my uncles, my aunties. And I knew exactly the world in which they lived in. So parang it's my offering to them to relive their experiences through this movie. So parang one of the reasons you said yes to the project is parang also to pay tribute to them. Yes. Doon meron kami tinatawag na padamlagan. So, it's a nightlight. Pwede rin siyang parang yung overnight vigil na gagawin mo. So, overnight na nag-vigil. Tapos, meron din, like for example, ako nung bata ako, merong padamlagan or nightlight talagang literal na sinasaksak yung nanay ko para hindi ako matakot tuwing gabi. So, parang doon din yung parang kumuha kami ng kasi it's a father looking for his missing son during Peña Francia Festival. So parang yung religious aspect as well as yung personal na relationship between a father and son na encapsulate nung title. So balik 24 hours lang po na yung timeline? Ano siya? Parang 5 days. So, journey talaga siya. Okay. So parang vigil and searching. Yung pag-recreate ng act ng tragedy. Yeah. Oh, how did you pull it off? Abangan niyo na. Art house.
I feel na kasi very limited din yung budget namin for the film. So, although yung limitations naka-push sa amin to think of different forms. Paano kaya yung lengguwahe namin for this para ma-push through yung tragedy. So, medyo experimental in a way, pero ayun po, yun yung din po yung parang bago siyang distinct na form ng paper. Yes. Ano ba kung paano napapanganak yung creativity ng adversity. Ayun na naman tayo. Oo. Sorry. So, hindi niyo pa napanood yung film. Hindi pa. Kaya nga sa gala screening So excited for it. Kasi yung paano rin, yun isa sa mga tanong namin. Nung nabasa namin yung script, yun isa sa mga common tanong namin, paano gagawin yung bumagsak ng bridge? Kasi ang mahal nun eh. So we've yet to find out. Pero yung bridge naman yan, it's still standing. Oo, napalitan naman na siya. So, hindi na siya, after nung 1972, naging maayos na lang. Naging maayos naman na siya. Pero ang kulang niya na lang is yung marker for the tragedy. Wala pang marker doon sa bridge na yun. Kasi ito nga yung directorial debut. Yung topic kasi, syempre, may mga social-political undertones. I wonder, bakit mo siya pinili na ito pa talaga na theme for your First. first. For your first. Hindi ko rin alam. Hindi kasi baka dahil Kapansi or you want to, or gusto mong Baka lang, Nababother. masokista lang po talaga. gusto mo kailangan sarili. Gusto niya ng stress. You're meant to do it. Baka lang din po. Para siyang somehow, looking back. Pero hindi ka pa naman, di ba? I mean, wala kang nang naabutan eh. Oh, hindi ko pa, millennial. You were born year mo. So, So, hindi 92 po ako. hindi mo nga, wala kang talagang pati EDSA. So, yun na nga. So, how was the experience researching for this story and everything? Yung background ko naman talaga po kasi is more on research talaga. Tapos, I'm doing parang sort of historiography and all that. Tapos, ano lang talaga siya. Alam mo yung parang nagbubulok, nag-ano ka ng dyaryo, and then after that, wala na. So, yung void na yun, literal, super eerie yung feeling na nag-goosebumps ako sa library. Parang gano'n yung feeling. What spoke to you? Oo. Tapos parang, ayun nga, nag-Cinemalaya, nagpa-call sila. So nag-submit ako. Tapos parang dumiretso siya. Hanggang, eto na kami ngayon. Naabot naman namin yung ano. Pero gusto mo naman maging director talaga? Yes! Parang Is it really your dream? Yes po, oo. I did short films na rin. Tapos, na-cut lang siya kasi I have to look for a job na mas stable. So, naging academe. Napunta ako sa academic film. Tapos, ayun. Tapos, ito yung parang, balik pelikula ulit tayo. Gusto mo na rin maghirap. Oo. Ang ganda ng cast mo kasi. Yes. So, I mean, talagang matunog siya. Isa sa mga matunog sa entries ang inaabangan. Kasi nga, Sir Ellie, Sue, and diba? So, paano mo na, kwento naman paano na-pull off yun. Like, syempre, aside from inisip mo na marunong sa language, ano pa ibang reasons na kumuha? Sobrang collaborative talaga. Like, ilang months pa tayo nag-casting ko na alam. Matagal po yung proseso na nagpa-audition po kami ng maraming tao. Kahit yung sa community, inisa-isa rin po namin yung parang mga potentials. Tapos, parang lang din siyang, alam mo yun, parang Kasi naman napanood ko sa para kay So, parang sinuggest ko. Kasi dun sa kwarto kung saan supposedly dapat papagalitan niya. Pero may nakita siyang ginagawa ko na nakakonekta siya na maalala niya yung siguro baby boy niya nung bata-bata tapos biglang lalambot yung puso niya ulit. So yung eksena na yun, very quiet, very tender, and nakakatuwa kasi yun nga, mararamdaman mo yung pagmamahal ni Doreen, karakter ni Sir Ellie, sa kanyang anak.
Diba, anak siya. Thank you guys. Picture.